Good day mga kalapatids! Nandito tayo ngayon sa Advanced Hobbyist Look kung saan sasamahan natin ng isang pansier mula sa Cavite upang humingi ng advice or payo sa isang legendary pansier sa racing pigeon industry. Tara, samahan niyo ako mga kalapatids. Okay mga kalapatids, tawagin natin ng pansier mula sa Cavite, si Sir Alan Bartolata. Sir, pakilala kayo. Ako si Alan Bartolata, taga Bacoor, Cavite. Samahan natin si Sir Alan Bartolata na humingi ng advice or payo kay Sir Jaime Lim. Taras, mga kalapatids! May isang alamat, kilala ng lahat sa mundo ng ibon. Siya'y tapat at tapat, Jaime Lim, tunay na henyo sa pag-aalaga, siya ang modelo. Sipag at syaga, kaalaman ay wasto, lahat ng tinuruan, panalo sigurado, Jaime Lim. Sir Jaime, ano po ang dapat gawin ng isang baguhan pagdating sa paglilibon? Okay, una, pipili kayo ng isang ibon na maging foundation cock, foundation hen mo. And the most important rin is yung bloodline. So ako naman, pag sa bloodline, binabase ko sa pedigree. So kung yung pedigree galing sa reputable na breeder dito sa Pilipinas o sa abroad, doon ko binabase sa pedigree nila kung ang performance ng mga magulang nila, kung okay ba, or hanggang saan ba distance, middle distance, long distance, ang pedigree nila. Doon mo makikita sa pedigree. Sir Jaime, ano po ang tamang gawin ng isang baguhan sa pagpili ng tamang ibon? Okay, ang una, kailan pumili kayo ng ibon para sa foundation cock and foundation hen ninyo. Ang pagpipili nun, ibabase mo sa bloodline. So sa bloodline, kailan makita mo yung pedigree from a reputable breeder dito sa Pilipinas o sa abroad. Not all breeder are honest. Minsan naman ang pedigree nila, gawa-gawa lang nila. Dapat honest yung breeder doon sa kinukunan ninyong ibon. Okay? So, sa pedigree, doon mo makikita kung pang long distance, pang middle distance yung ibon based sa performance ng magulang. Sa mga ninuno o sa mga grandparents, kung mga long distance champion sila or national champion, international champion, doon makikita sa pedigree. So, doon ka pipili ng mga bloodline na pwede mo gamitin sa foundation cock, foundation hen. Tama yun, kasi alam mo sa ngayon, kasi maraming naglalabasan ng mga pansier na nagpapakilala na sila ay mga ganito ang hawak kong ibon. Pero tama yung sinasabi niyo po, na maraming gawa-gawa lang. Yes. Pero ang tabis dyan, yung isang katulad nyo, kung anong pinagmulan hanggang ngayon, hawak nyo pa rin. Yung ang advice ko sa inyo, pag kukuha ka ng ibon, direct from the source. Kung nasa sa abroad, kung kay Van den Broek dati, direct kay Van den Broek. O dito ngayon, kung kukuha ka kay Yostone, direct ka kay Yostone. Para sigurado kayo, genuine yung pedigree. Dahil minsan, pag kumuha ka sa isang commercial breeder, sabihin siya, ito galing kay sinong sikat na breeder, pero hindi naman totoo. Gawa-gawa lang nila. So, buy direct from the source. Kung sino yung breeder, doon na kayo kumuha. Like kay Koopman, direkta ako kay Koopman. Etienne Merlin, diretso rin ako. So I deal with them directly para masigurado kung tunay yung pedigree. Dahil meron diyan, kumukuha sila sa mga breeder, tapos nagbebenta sila puno. Anak ni ganon, anak ni ganon, pero hindi naman totoo. Sir, gusto ko kasing matuto ng pwede ba, maaari nyo ba kung bigyan ng idea paano mag-handle ng isang napakahusay na ibon? Okay, so tuturuan kita kung paano hipo ng katawan ng ibon para malaman mo pwede itong lumipad o dumulo. Okay? Nandito isang hen, napakalit nito. Pero sa akin, okay lang maliit kaysa malaki. Dahil sa loft ko, karamihan ng maliliit o medium bird gumagawa. Pero never pa may gumawa sa akin ng big bird. Pag malaki, walang performance. So makita mong pakpak, ayaw ko nang mamaiksi. Medyo tama lang kabahan nito.
Okay? Napakalit tong ibon na to, pero napaka-compact. So, kailangan compact siya, at saka strong back. So, pag gumagano ng buntot, weak back yon. Kailangan Diretso lang siya. Pag ginano mo siya, diretso lang. Ibig sabihin, matibay siya. Okay? Tapos, ang ibon, para malaman mo kondisyon siya, mapulbo siya. So, makita mo yung pulbo powder. Oo. Saka ang nose niya, maputi. Pag di maputi ang nose niya, ang ilong, hindi siya kondisyon. Ang eye sign naman, hindi ako marunong tumingin ng eye sign. It's not that I don't believe in eye sign, hindi ako marunong. Pero hindi rin ako nag-venture na matuto pa magtingin ng eye sign dahil sa pedigree lang ako nagbabase. Ayun, tama yun. So, ang kuha ko lang sa mata, pag bright at malinaw mata, ibig sabihin healthy. Doon ko lang tinitingnan kung healthy yung ibon. Kung hindi healthy, makikita mo sa mata, hindi healthy like this bird. Ang healthy niya, di ba? Pwede pa mahawakan yung... Yes. At pakita ko na sa inyo, tapos kailang pinkish siya. Ang flesh niya sa ilalim, dapat pink. Pag hindi siya pink, wala siya sa kondisyon. Okay? So, subukan mo lang. Ay, kaya pala, parang bato. Oo, pero maliit lang siya. Maliit siya, pero Okay. tawag ito. At may apple body. Ganda. Hindi naman lahat na kailangan apple body. Maski na semi-deep kill o deep kill, okay rin. Dahil karamihan mga long distance, deep kill din. Wag lang masyado malaki ang ibon, maski na deep kill siya at hindi siya payat. Kailan may laman. Bato-bato. May muscle. Ganun, okay? I'll show you a medium bird. Ito naman isang blue bar na cock. For a cock, medium lang siya. Tingnan mo, hindi siya malaki. Usually ang cock is bigger than sa babae. And napakaganda ng feather niya, napakalusog niya. Okay. Karamihan ng cock na lalaki. Bira ang hen na malaki. Bira lang ang hen na malaki. So, ang cock, very particular sa cock. Especially sa young bird, usually hen ang gumagawa. Even sa pataya, tinignan ko mga winners dahil nag-auction ako ron, halos hen. Sa 10, 8 hen, 2 cock. Nag-auction ako doon, halos hen lang nakukuha ko. Nahirapan ko makakuha ng cock. Ito medyo, we call this semi-deep kill. Tingnan mo lang, hindi siya apple body, pero semi-deep kill. Okay rin to. Oo nga, no? Ang cock usually mas may kill kaysa sa hen. Mas maraming hen apple body than cock. Okay, maganda ang ano pala nito. Okay. Kompleto. Talagang... Napakita ko sa iyo isang malalaking ibon na hindi ko gusto. Talking about big birds na ayaw ko, pero meron akong malalaking ibon dito na gumagawa. Itong bloodline to ay kay Berkamen. Lahat ng ibon ni Berkamen malalaki. So kinocross ko sa ibang bloodline ko at nakukuha ko medium bird at napakagaling. So I'll show you a Berkamen. Napakalaki mga ibon niya. Dismaya ko nung dumating mga Berkamen ko. Ang laki-laki nila, ang dami nila, puro malalaki. So makita nyo kung gaano kalaking ibon na ito. Pero would you believe, itong ibon na ito is one of my top breeder. Napakalaki ng ibon na ito pero nagproduce sa akin ng mga 2K winners saka super set winner. Ang nangyari lang, kinocross ko sa maliit na ibon para maging medium mga offspring nila. Pating nga. Wow. Okay, laki nga. Nakakasarap ang ipuin. Talagang punong-puno. Napakalaki ng ibon na ito. Ang dumating, hindi ko nagustuhan eh. So sabi ko, ba't So yun na lang ang ginawa mo, pinag-cross mo. pinag-cross ko na lang? Dahil pag pure Berkamen, hindi ko magugustuhan talaga. Ang lalaki. Would you believe, mas mahal ang Berkamen kay Koopman? Okay. Mas magandang performance niya before kay Koopman. But lately, nagpa-perform na si Koopman. Medyo mas mahal na kay Koopman. Pero nakakuha ko kay Koopman, mas maaga pa. Madalas ko mo-import sa kay Koopman at nabibigyan niya ako ng magandang ibon. And Koopman's one of my favorite. Ito naman, gumagawa rin ng mga anak nito.
Talagang nasa pag-grade lang talaga yan kung gusto mo talagang makuha ang tamang ano. Pag-import o pagbili ng ibon, swertehan din eh. Hindi lahat nagproproduce na magagaling na offspring. So what I do, pinapares ko sila, mga 3 season, hindi sila gumawa, tinatanggal ko na. Nagkaroon lang ng ilan na nagproproduce na magaling na offspring, masaya na ako. So ngayon, sir, kasi ako, baguhan, di ba? Okay. Gusto ko kasi na mga kuha ko ng isang, katulad yan, nagbawa, nakaprovide ako sa iyo ng ganito. Pwede ko ba siyang parisan ng halimbawa na hindi galing sa iyo? Pwede naman, basta magandang bloodline. Marami naman dyan, marami rin sa PHA, marami rin sa ibang club na magagaling na breeder, racer. Sa ibang club may mga fancier, magaling na rin sila sa pigeon sport. Kaya lang ngayon nga sinasabi mo na kailangan lang talaga yung may napatunayan na yung ubon. Yeah. Kasi maraming gumagawa ng tawag ito, yung tawag yung peke. Faking pedigree. Ito naman, kasi iba, ayaw nila i-release ang magandang ibon nila. Dahil ang turo sa akin ni Uncle Victor Lim, i-release mo, mag-share ka. Tama. Ang turo sa akin ni Uncle Victor Lim, mag-share ka, mga lahi ng ibon mo, mga bloodline ng ibon mo, dahil darating ng araw, pag wala ka na sa mundo na ito, you'll be a legend. Hindi ka makakalimutan. Correct. Tama yun. Hindi ka parang nasa puso isipan ka pa rin ng mga tao. So, dito sa akin, pag may kailan lang, mga kapatid ng winners ko, mga anak ng winners ko, okay lang. I share. So, yun na natutunan ko kay Uncle Victor Lim. And I think, tama yun. Let's enjoy the sport and we share with each other. Opo, tama yun. Correct. Itong very common na cock, maski na malaki siya, pero makita mo katawan niya, napakaganda. Medyo semi-deep kill lang siya. Ang ganda ng muscle niya, very compact siya. So, maski na malaki, at least, ang ganda ng katawan niya. Tingnan mo, medyo bilog. Kayang dalhin niya yung katawan niya sa niya. Malaki. Parang hindi ba kayang hawakan ng isang kamay, kailangan dalawa talaga. Ang tawag namin dito sa malalaking ibon, pato. May isang alamat, kilala ng lahat. Sa mundo ng ibon, siya'y tapat at tapat. Jaime Lim, tunay na henyo. Sa pag-aalaga, siya ang modelo. Sipag at tiyaga, kaalaman ay wasto. Lahat ng tinuruan, panalo sigurado. Jaime Lim, pangalang dakila sa bawat lipad. Siya ang tala, legendary breeder, walang katulad. Sa kanyang gabay,